taga Mindanao po ako, tubong Surigao City. Ngayon, nung eleksyon, ako po ay talagang makasara Duterte. Dahil bilib na bilib po ako sa pamamalakad ni Tatay Digong. Ngayon, na-disappoint ako kay Sara kasi nag-BP siya. So, ang bala ko, hindi na ako buboto dahil nung mga nakaraang butuhan, hindi na ako bumoto. Pagdating lang ni Duterte, tsaka ako bumoto uli. Kasi disappoint din ako nung panahon ni Miriam kasi maka-Miriam talaga ako dati. Ngayon, naglaban si Miriam at saka si Digong. Hindi ko maisulat-sulat ang pangalan ni Duterte talaga dahil ang puso ko na kay Santiago. Pero nag-isip ako, sabi ko, parang mas iniisip ko bayan. Kasi si Miriam kasi dati may sakit na. Sabi ko, tapos ang magiging weakness si Miriam man eh. Oo. Ang magiging vice noon kung manalo si Miriam, paano ba? Hindi ko na maalala. Basta si Digong na lang, sabi ko. Pero ang tagal ko sinulat yung pangalan niya. Eto na, nung naupo na nga si Bangag, sabi ko, anong klaseng tao ito? Ipinalibing ang tatay niya ni Tatay Digong. Tapos ganito iginanti niya nung nag-uumpisa kasi silang manira na kay Sara. Doon ako nanggigigil na, nag-uumpisa na ako makinig sa mga vlogger, ganon. Kinakantyawan nga ako minsan ng mga anak ko. Huwag daw ako maniwala sa mga vloggers dahil yung iba daw dyan, inutusan lang bumili ng suka, naging vlogger na. Sabi ko, namimili naman ako ng mga vlogger. Sabi ko, alam mo, ang pinapanood ko lang, pinapakinggan, ikaw, Third Floor, si Maharlika. Yun lang makilala ko kasi. Si Banat by dati, pinapalo ko yan, pero ngayon hindi na. Na-disappoint ako sa kanya kasi tinitiran niya yung ibang vlogger. Ayaw ko ng ganun. Ayaw ko ng ganun. Mag-vlog ka lang. Huwag mo na siraan yung ibang vlogger. Ngayon, meron na naman siyang siniraan, kaya hindi ko gusto. Kaya pinunod ko yung sabihin mo lang sa akin, Miss Joy, kung oras ko na ha. Opo, meron pa po kayong natitirang 1 minuto, Tita Elena. Gusto niyo po, magbigay ng mensahe para sa administrasyon na to. Oo. Noong binoto ko si Sara, dinala ko na lang si Marcos. Dinala ko na talaga siya. Dahil wala na akong choice. Kumbaga, sige na nga, ito na nga lang. Pero may isa siyang sinabi na medyo bumilib ako na parang naantig din puso ko nung kampanya. Sabi niya kasi, ewan ko kung maalala nyo, kung meron kayong nadinig na gano'n. Nadinig ko sabi niya, lahat daw ng mga inclined sa agriculture, na mga citizen, ay mga Pilipino, ay bibigyan niya ng pagkakataong magsaka ng sarili nilang lupa. So, ang inisip ko, baka bibigyan niya ng lupa, titled ng mga lupa, parang gano'n parang gano'n ang inisip ko. So, inisip ko noon, total senior naman na ako, uuwi ako ng probinsya sa amin. Kasi inclined ako sa agriculture talaga. Nag-aral ako sa MSU dati. Ngayon, pag-upo niya, ano na nangyari? Sabi ko, ano ba ito? Talagang disappointed ako sa kanya. Ngayon, parang gusto ko na lang sabihin, Lord, tulungan mo na lang kami. Paano na kami, mga anak ko? Minsan ang mga anak ko nagko-commute. Natatakot kaya ako kasi grabe na ngayon ang kalsada. Hindi na talaga sa safe. Yun ang isa kong anak na nanakawan, yung nasa may Kawayan, Bulacan. Ito lang, nakawan sila. Gaano yung mga addict daw doon, talagang naglipanan na naman. Alam mo, Miss Joey, hindi ako nahihiyang alinin. Marami akong pamangkin na talagang tulong. Tapos nung panahon ni Duterte, nagbago sila. Nakita ko talaga, as in, pasalamat ako noon na hindi sila natukhang. Tapos ngayon, balik na naman sila. Nalulungkot talaga. Lungkot na lungkot ako ngayon dahil balik na naman sila. Nakikita ko, malaki na naman ang mga mata. Ang papayat na naman. Sabi ko, ano na ito? Anong gagawin natin dito kay Marcos? Sabi ko, gano'n. Hala, pagdasal na lang siguro natin na
na maliwanagan pa sila mag-asawa. Sana maawa sila sa mga Pilipino. Wag na, ano ba yun? Hindi ko lubos maisip na paano na lang tayo? Eto parang nahanap tayo sa giyera. Nag-alala ako dahil hindi para sa akin, sa mga anak ko at sa mga, may apo na akong isa, tapos meron akong isang anak na mag-asawa, siyempre magkaanak yun. Ano na lang ang mga ano lang kami, simple lang ang buhay namin, Miss Chloe. Ako, pension lang ang inaasahan ko. Yung mga anak ko, mga ordinaryong manggagawa lang. Pero may sarili kaming bahay dito sa Amparo. Pero hindi sapat kasi yun eh. Na nag-alala ako kung etong mahal na bilihin na ito, medyo pagtiyagaan ko pa eh. Pero yung napipintong gulo, parang ang hirap isipin. Nakakatakot talaga. Nakakatakot. Salamat po.